Ito ang salita ng Diyos. Lahat ng sinasabi nito ay totoo. Babaguhin nito ang buhay ko. Handa ako. Bukas ang puso ko. Hindi na ako babalik sa dating ako. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Makakaupo na po tayong muli. What if Apostle Paul wrote to you? Sabi mo nga sa nasa kanan mo, what if? Sabi mo sa nasa kaliwa mo, ano kaya? Paano kaya kung sumulat sa iyo si Apostol Pablo? Ngayon, bakit ba mahalaga si Apostol Pablo? Sino ba si Apostol Pablo? Who is Apostle Paul? Sino makakapagsabi sa akin? Ayan, sige, punta nga tayo kay Sister Yvonne. Sige nga, Sister Yvonne, sino ba si Apostle Paul? Tell us. Apostle Pablo. Si Apostle Paul ay si Apostol Pablo. Tama nga naman, palakpakan nyo na rin. Meron siyang kalahating point doon. Sige, tama naman. Sige, sino pa makakapagsabi sa akin? Sino si Apostle Paul? Sige nga, Brother AJ. Tagasulat po ng mga libro. Very good. Isa po siya sa mga tagasulat ng mga aklat sa Biblia. Palakpakan natin si Brother AJ. Sino pa makakapagkwento sa akin tungkol kay Apostle Paul? Iba pang parte ng kanyang buhay at istorya. Tagahuli po ng mga Kristiyano. Yan, napakaganda ng storya na yan. Dahil bago naging Apostol Pablo o bago naging Apostle Paul, ang pangalan niya ay Saul o Saul, 'di ba? Sa English. So si Saul, isa siyang tagahuli ng mga Kristiyano. Pag hinuli, anong ginagawa? Yun. Nanonood ba kayo ng Pulang Araw? Yung mga nanonood ng Pulang Araw, parang ganun. Hinuhuli yung mga Pilipino, di ba? Siya ang hinuhuli niya mga Kristiyano, di ba? Tapos anong gagawin? Papatayin. Sapagkat hindi siya naniniwala sa ating Panginoong Yesus. Yun siya dati. Pero bakit nagbago? Bakit biglang naging Apostle Paul? Ano ang nakapagpabago sa kanya? Anong pangyayari ang nakapagpabago sa kanya istorya? O sige, Ate Precious. Nabulag. Nabulag siya. Isang araw, siya ay nagbabiyahe, nakasakay siya sa sa kabayo at bigla na lang siyang nabulag na silaw ng isang malakas na liwanag. Anong sabi ng liwanag sa kanya? Yes, hindi po ako teacher ha. brother lang. Yes sir. Ako si Jesus. Ako si Jesus, sabi ng liwanag. Ako si Jesus. Parang may kadugtong yun eh. May kadugtong, di ba? Ano pa yung sinabi? Ako si Jesus, may kadugtong yan. Sige, sige, Ate Arian. Ang iyong inuusig. Ako si Jesus na iyong inuusig. Ano bang ibig sabihin ng inuusig? Yung pinahihirapan. Di ba? Ibig sabihin, tinutuya. Pag sinabing inuusig, ibig sabihin, kinukutya. Yan ang ibig sabihin ng inuusig. Pero di ba, ang ating Panginoong Yesus ng panahon na yan, siya ay nakaakyat na sa langit. Amen. Bakit kaya sinabi ng ating Panginoong Yesus kay Saul, ako si Jesus na iyong inuusig, nasa langit na ang ating Panginoong Yesus. Bakit niya yun sinabi? Sige nga, sino makakapagpaliwanag? Parang ito yung nagtataas ng kamay pero alam ang sagot eh. Sige nga, Ate Precious, anong dahilan? Kasi po, pumapatay po siya ng kapwa Kristiyano ni Jesus. Yun. So, ibig sabihin, ang turing ng ating Panginoong Jesus, kapag sinaktan mo ang kanyang tagasunod, ang sinasaktan mo pala ay siya na mismo. Naunawaan natin mga kapatid, nasundan natin ang storya. Amen. Palakpakan nga natin lahat ng mga sumagot. Napakagagaling naman mga nakikinig. So si Saul, kumbaga sa panahon ngayon, parang kay Mayor Alice Go, siya ay NBI. Hinuhuli niya ang mga Kristiyano. Tingin niya ang pagiging Kristiyano ay isang krimen. At anong ginagawa niya? Hindi lang niya basta kinukulong. Anong ginagawa niya? Pinapatay niya. Ngayon, isang araw, siya'y dapat papatay ng mga Kristiyano, nakasalubong siya ng malakas na liwanag. Nabulag siya. Sabi ng liwanag, ako si Jesus na iyong inuusig. At paano nakakita muli si Apostol Pablo? O sige nga, sino makakapagsabi sa akin, paano nakakita ulit
si Saul. Paano siya nakakita ulit? Dito, wala nakakaalam? Naku, kapag lumubog ang bangka, dito lang ang maliligtas. Paano nakakita na uli? Sige, Ate Paula. Paano nakakita muli? Kahit walang pangalan, anong ginawa? Sino makakapagsabi? Yan, sige. Sige, MM. Pinagaling. Pinagaling siya. Paano siya pinagaling? Yung kamay nandito sa... Very good. Pinatungan ng kamay ang mata ni Apostol Pablo. Palakpakan nyo nga si Sister MM. Nakikinig talaga yan. Pinatungan ng kamay at anong sabi? Sa pangalan ni Jesus. Anong nangyari doon sa mata ni Apostol Pablo, ni Saul? May natanggal, parang kaliskis ng isda at siya ay nakakitang muli. At nung naranasan niya yan, napag-alaman niya, totoo pala ang ating Panginoong Jesus. At bagamat siya ay sinabing patay na, siya pala ay totoong buhay na buhay pa. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. At yung magandang sagot kanina, sabi ni Brother AJ, si Apostol Pablo daw ay isang tagasulat ng mga aklat. Yung Biblia, ang laman niya, napakaraming books. Ilan ang books na laman ng Bible? 1,000? Ang dami masyado nun. 66. Yan, sabi ni Sister, 66 daw. So sa 66 na aklat sa Biblia, anong kulay diyan ang sinulat ni Apostol Pablo? Lahat ito na blue. Lahat yan, sulat ni Apostol Pablo. Pagkatapos niyang magbagong buhay. Ganun pala yun, ano? Pwede ka palang dati kang mamamatay tao, pero gagawin kang tagasulat ng Biblia. Diba? Palakpakan natin minsan pa ang ating dakilang Diyos. At ngayong araw na ito, mga kapatid, tating pag-uusapan ang isa na namang panibagong liham na ating natanggap mula kay Apostol Pablo. Simulan natin sa pagbabasa ng kaniyang pagbati. Kaya ba natin itong basahin ng sabay-sabay? Sabay-sabay nga basahin natin itong greetings ni Apostol Pablo. Ready? 3, 2, 1, go! Sa pananampalataya, sumainyo ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Diyos Ama at ating Panginoong Jesus. Iisa lang yon. Mga minamahal. Tuloy-tuloy po tayo magbasa. Nais kong ipabatid sa inyo ang napakahalagang balita tungkol sa kaligtasan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Ito'y mensaheng hindi natin dapat ipagwalang bahala, sapagkat ito ang tanging pag-asa ng lahat ng tao. Di ba? Ito yung lagi nating inaabangan kay Apostol Pablo, di ba? Lagi niyang sinasabi yan, pagsimula ng liham niya, lagi niyang sinasabi, biyaya. Sinong gusto dito ng biyaya? Ibig sabihin, grace or blessing, di ba? Tapos sabi niya dyan, kapayapaan. Sino gusto dito ng kapayapaan? Peace, di ba? Minsan, sa loob lang ng tahanan natin, yung kapayapaan parang tumakas na eh. Di ba? Ikaw at ang kapatid mo lagi magkaaway. Ikaw at ang asawa mo lagi magkaaway. Di ba? So minsan yung kapayapaan parang laging nawawala. Ano pa? Yung biyaya. Walang maisaing. Hindi ba? Walang trabaho. Napakahirap ng buhay. Pero si Apostol Pablo, tuwing babati siya, lagi niyang sasabihin, sa'yo na ang biyaya at kapayapaan. Napakaganda ng kanyang pagbati, hindi ba? Palakpakan nga natin ang ating dakilang Diyos. Yung palakpak ng mga nakikinig. Tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Ito naman ang kadugtong ng kanyang sulat. Sabi niya, wag daw nating ipagwalang bahala ang mensahe na kanyang ibibigay. Bakit? Ano ba itong kanyang mensahe para sa atin sa araw na ito? Pwede ba nating ipabasa itong unang yugto kay Ate Precious? Lahat ng tao sa mata ng Diyos ay nagkasala. Walang sinuman ang matuwid at lahat tayo'y nagkulang sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil dito, walang sinuman ang makalalapit sa Diyos sa sariling kakayahan, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi
hindi nakaabot sa kaluluhatian ng Diyos. Ngunit mga kapatid, huwag kayong panghinaan ng loob. Bagamat tayo'y makasalanan, ang Diyos ay may plano ng kaligtasan para sa lahat. Sige po, palakpakan natin si Ate Precious. Makabalik muna tayong lahat sa ating kinaupuan. Patuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos. Mga kapatid, nakinig ba kayo sa binasa ni Ate Precious? So anong sabi ni Apostol Pablo? Sa mata ng Diyos, lahat ng tao ay nagkasala. Meron ba ditong walang kasalanan? Lahat tayo ay mayroong kasalanan. Kahit sino pa yan, kahit gaano kaputi ang iyong damit, kahit gaano kalinis ang iyong pananalita, mayroon ka pa ring nagagawang kasalanan. Naranasan nyo na ba yung madumihan ng inyong kamay ng putik? Di ba yung putik, actually madaling hugasan yan. Pag itinapat mo yung kamay mo sa gripo, matatanggal. Sino dito ang naranasan na madumihan ng grasa ang kanilang kamay? Yung grasa. Alam niyo yung grasa? Naranasan niyo na ba yun? Di ba pag nadumihan ng grasa ang iyong kamay, di ba kahit na anong kuskus mo, sige nga magkuskus nga tayo. Sister M, magkuskus nga tayo ng kamay. Yan o. Kahit na anong kuskus mo, hindi mo yan basta-basta matatanggal. Anong gagawin mo? Kukuha ka pa ng sabon. Tapos kuskus ulit. Sige nga, kuskus tayo lahat ulit. Kuskus. Ano, may grasa pa ba? Sa akin meron pa. Kukuha pa ulit ako ng sabon. Hanggang sa paulit-ulit ko yung gawin, hindi naman mawawala yung grasa basta minsan matutulog ka na lang, kinabukasan pagkagising mo, pagtingin mo sa kamay mo, may grasa pa rin. 'Di ba? So sabi diyan, yung kasalanan ay parang katulad ng grasa. Kahit na anong gawin mo, ikaw, para hugasan ang iyong kasalanan, hindi mo yan magagawa sa iyong sarili. Nasaan na yung mga nagkukuskus ng kamay? Patingin nga ng mga pagkukuskus ng kamay. O di ba sabi natin, ang kasalanan ay parang grasa. Hindi basta nahuhugasan. Hindi mo mahugasan sa iyong sarili. Sino ang kailangan mo para mahugasan mo ang iyong kasalanan? Ang ating Panginoong Jesus. Sino yung mga matataas tumalon? Sige nga. Mataas tumalon? Sige nga. O, sige nga, si Ate Paula nga, papuntahin natin dito. Ate Paula, lapit ka dito. O, si Brother AJ na lang. Brother AJ, halika. Ito, si, Ate Tintin. Ayan, tingin ko ito, malakas to tumalon. Malayo to tumalon. O, sige, sinong lalaban kay Ate Tintin? Palayuan lang ng talon, ha? O, ayan na, tumapang na si Ate Paula. Sabi ni Ate Paula, palibasa, maliit yung kalaban. Dito ka muna. Ate Tin, nakikita mo yung guhit na yan? Tignan mo yan, Tin. Nakikita mo tong guhit na to? Harap ka dun sa guhit. Yan. Kailangan makatalon ka, titignan namin kung gaano kalayo yung maaabot mo, ha? Sige. Ready. Everybody, palakpakan natin si Tintin. Palakpakan natin si Tintin. Ready. Everybody say, go, Tintin. Ready. In 3, 2, 1, jump! Parang ang daming hakbang naman nun. Isang talon lang. Balik ka dito. One jump lang, ha? One jump. Last try mo na to, ha? Everybody say, go, Tintin! Go, Tintin! Let's count. 3, 2, 1, jump! Oops, ayun. So si Tintin nakakatalon siya mula dito hanggang dito. Very good. Palakpakan nyo nga si Tintin. Palakpakan nyo. Okay. Next. Dito sa likod nito. Ayan. Nako. Iba ang laban nito, nakapaa. Halika, dali. Ready. Everybody say, go, Paula. Let's count. 3, 2, 1, jump! Whoops! Isa't kalahati. Nakarating dito si Ate Paula. Palakpakan nyo naman si Ate Paula. Ayan. Sino pa? Last. Sino pa? Yung gusto ko yung hindi pa nakalaban. Ito, si Ate Reza. Dito ka ha. Dito ka. Ready? Everybody say, go, Sister Reza. 3, 2, 1, jump!
Oh, parang pareho lang ni Ate Paula eh. Doon din. O, palakpakan nga natin si Sister Reza. Very good. O, sige nga, pagbigyan natin itong malaki, tignan natin kung malayo mararating. Naka-Nike, oh. Tignan nyo, oh. O. Sige, ready? 3, 2, 1, jump! Ganun lang din. O, palakpakan natin si Ate Precious. O, tama na. Mamaya na tayong magtatalunan. Palakpakan nyo nga lahat ng mga lumaban. Sige nga. Anong napansin nyo mga kapatid? Anong napansin nyo mga kapatid? Kahit na gaano kakalaki, yung iyong hakbang ay mayroon talagang limitasyon ang iyong maaabot. Sabihin mo nga sa iyong nasa kanan, may limit ka. Sabihin mo sa iyong nasa kaliwa, may limit ka. Ngayon mga kapatid, ganito. Para ikaw ay makarating sa langit, kailangan ikaw ay walang kasalanan. Yung grasa, kailangan yan ay matanggal. Amen. At sino ang kailangan mo para matanggal ang grasa? Ang ating Panginoong Hesus. Ngayon, kung ikaw ay lulundag sa iyong sariling kakayanan para makarating sa langit, kumbaga, ang langit ay nandun pa sa court ng ginayang. Paano mo maaabot yon sa iyong sarili? Nakuha ba natin mga kapatid? Yung ating talon hanggang dito lang. O kaya hanggang dito lang. Baka yung pinakamagaling sa inyo tumalon makakarating hanggang dito. Pero hindi tayo makakarating sa langit kung sariling lakas lang natin ang ating gagamitin. Amen ba mga kapatid? Kaya kailangan natin laging lumapit sa ating Panginoong Jesus. Amen ba mga kapatid? Sapagkat siya lamang ang makakapagtanggal ng grasa. Patingin nga naman naguhugas ng grasa. At siya lamang ang makakatulong sa atin na makatalon mula dito hanggang sa langit. Naunawaan ba natin mga kapatid? Palakpakan nga natin ang ating dakilang Diyos kung naunawaan natin. Tuloy-tuloy na po tayo sa pagbabasa. Sige nga, basahin nga natin itong kasunod. Sino magbabasa? O, si Ate Arian, pagbasahin naman natin. Huwag ninyong ikahiya ang ebanghelyo ni Jesus sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Tayo ay may bagong buhay. Ang sinumang mananampalataya sa Kanya ay maliligtas. O, basahin nga natin sabay-sabay yung bersikulo. Nandyan pa ba kayo? Basahin natin itong kulay dilaw. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay, para sa mga Hudyo at gayon din para sa mga Hentil. So pag sinabi nating ebanghelyo, lahat nga tayo magsabi ebanghelyo. Pag sinabi nating ebanghelyo, ano ba tawag dito? Biblia. Yung ebanghelyo, yan ay mula sa book of Matthew, Mark, Luke, and John. 4 na aklat sa 66 books of the Bible ay tinatawag na ebanghelyo. Sa English, mas madali, gospel. Everybody say gospel. So, ebanghelyo ang tawag sa Tagalog, medyo malalim. Ebanghelyo, di ba? Pero in English, ang tawag doon ay gospel. Everybody say gospel. Brother AJ, bakit ba tinawag na gospel? Kasi yan ay tungkol sa ating Panginoong Jesus, sa kanyang kapanganakan, mga tinuro niya, mga himala niya, at kung paano siya namatay at nabuhay na muli. So naintindihan na natin kung anong sinasabi ni Apostol Pablo. Huwag mo daw ikahiya ang ebanghelyo. Everybody say ebanghelyo. Yan. Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. O may sinabi pa dyan, una, ang ebanghelyo daw ay para sa mga Judyo. Hudyo po ang basa dyan. Hudyo. Sino ba yung mga Hudyo? Yung mga nakatira doon sa Israel. Amen. In English, anong tawag nila? Jew.
Hindi juice. J-E-W. Pag may S, juice. Pero hindi yung iniinom. Okay? Jew sa Tagalog, Hudyo. Bakit ganun, ano? Ang lalalim ng mga Tagalog. Gospel, Ebanghelyo. Jew, Hudyo. Bakit nga ganun, ano? Ang lalalim ng mga Tagalog. So yung mga pinanganak daw doon sa Israel, meron ba dito pinanganak sa Israel? Wala. Meron dito pinanganak sa London. Ayun, no? Meron dyan Hudyo at gayon din sa mga Hentil. Kapag sinabing Hentil, sa Tagalog Hentil, sa English, Gentiles. Everybody say Gentiles. Kapag sinabing Gentiles, ito yung mga hindi Hudyo. Sino dito ang hindi Hudyo ulit? O tayong lahat. Ibig sabihin tayo ang mga Hentil. Naunawaan natin mga kapatid. So sabi dyan, huwag mo daw ikahiya ang Ebanghelyo. Diba? Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Una ay para sa mga Hudyo. At gayon din para sa mga Hentil. Tayo yon, diba? So ibig sabihin, tayo daw ay kasali din sa Ebanghelyo. Sino dito nagpupunta sa Pure Gold? Sa SM. Ayan, yung grocery. Ayun si brother, nagpupunta yan. Anong favorite mo bilhin sa SM? Anong paborito mong bilhin? Gatas po. Gatas, very good. Kaya naman pala healthy. Very good yan. Kailangan yan, pampatibay ng buto, di ba? Kayo, anong mga paborito nyong bilhin sa grocery? Jollibee, grocery nga grocery. Pagkain. Ayan. O di ba, ganito, sabi ni Apostol Pablo, huwag niyong ikahiya ang Ebanghelyo. Naranasan niyo na ba pumunta kayo sa grocery tapos merong free taste? Di ba, no? Yung paborito mong gatas, nakalagay sa maliliit na baso, tapos sabihin nila, free taste po, ma'am. Free taste po, sir. Pwede kang bumalik paulit-ulit, no? Kikindatan mo lang yung nagbibigay, no? O di ba? Pero ito mas maganda. Pag nakita mo yon, di ba, halimbawa nag-grocery kayo ng mga kaibigan mo o kapatid mo. Tapos hinahanap mo yung paborito mong bilhin. Ano yung paborito mong bilhin? Pagkain. O halimbawa chips, Coca-Piatos, no? Tapos nadaanan niya, uy, may free taste. Anong gagawin mo? Di ba tatawagin mo yung mga kapatid mo? Yayayain mo sila, tara, may free taste doon. O di ba tapos lahat kayo sugod. Kahit nakakuha ka na, medyo hahawiin mo yung buhok mo para hindi ka makilala, di ba? Tapos, hihingi ka pa. Ganyan din dapat tayo pagdating sa Ebanghelyo. Dahil natanggap mo ang gospel ng libre, siningil ba kayo ni Brother Daniel? O hindi naman, di ba? Dapat parang free taste, ipinagkalat mo sa iyong mga kapatid. Kaya very good yung mga magkakapatid na nandito, di ba? O ayan. Ibig sabihin, kinikwento nila sa isa't isa ang gospel. Okay lang kahit pa ulit-ulit kayong kumuha ng free taste. Amen? Huwag kayong mahiya. Hindi nyo kailangan magbago ng hawi ng buhok. Amen ba, mga kapatid? Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang mahiya. Sabihin mo dun sa isa mong katabi, ipagkalat mo. Tuloy-tuloy na po tayo dito sa susunod na sinabi ni Apostol Pablo. Ikaw nga ang tumawag kung sino ang pagbabasahin natin. Call the next victim. Who is the next victim? Chester. Brother Lester, pakibasa mo daw. Higit sa lahat, ang pag-ibig ni Jesus ang nagtutulak sa akin upang ipahayag ang mabuting balita, sapagkat kung si Jesus ay namatay para sa lahat. Ibig sabihin lahat ay nangangailangan ng kanyang pagliligtas. At kung mahal tayo ng Diyos ng ganoon, dapat din nating mahalin ang ating kapwa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa amin dahil kami naniniwalang kung si Kristo ay namatay para sa lahat, ang lahat ay patay sa kasalanan. Mga minamahal, sabi dyan, pag-ibig daw ang nagtutulak. Naranasan nyo na bang umibig? Para kanino? Sister Camille, ano bang paborito mong pagkain? Gulay? Totoo ba yan? Anong klaseng gulay? Baka pang ano yan sagot na pang teacher yan Anong paborito mong gulay?
Chicken Joy. Hindi gulay yun. O ito, anong paborito mong gulay? Talong. Ikaw, anong paborito mong gulay? Ganon din. Lagundi, ano? Ano? Talong din. Sige. Sino dito yung mahilig sa salad? Anong klaseng salad ang gusto mo? Macaroni salad. Macaroni. Ikaw, anong paborito mo salad? Salad na gulay. Oh, very good. Ako din, mahilig din ako sa salad na yung may gulay. Tapos may konting mga ham. Alam niyo yun? Ganyan. Nakapatong sa tinapay. Alam niyo kung ano yun? Pizza. Sabi nila, yung pizza daw, salad daw yan. Kaya hindi daw yan masama. Pinatong lang daw yan sa tinapay. Di ba, ang sarap-sarap kumain ng pizza? Kahapon, pinipilit ko sila. Order kami ng pizza. Ayaw nila ako suportahan. Ganito mga kapatid, pinakamasarap kumain ng pizza kapag bagong luto. Yung pagkalabas pa lang sa oven, di ba? Ang sarap, Angel's Pizza. Ang sarap. Di ba? Umaamin na ng favorite flavor si Ma'am. Di ba ang paborito ko sa Angel's Pizza, yung spinach with shrimp. Ayun, anak ko, magkakasundo tayo. Ang sarap nun, di ba? Lalo na yung bagong luto. Ganito mga kapatid, kapag kayo ay nagsishare ng gospel, isipin ninyo na para kayong may daladalang pizza na mainit at bagong labas sa oven. Para kayo ay ganahan. Di ba, no? Isipin nyo, Ate Arian, bibigyan mo si Brother Daniel ng isang box ng spinach with shrimp na Angel's Pizza. Ang sarap, di ba? Talagang tatanggapin ko. So sabi dyan mga kapatid, kailangan pag-ibig ni Kristo yung ating baon-baon. At kapag tayo ay mag-share, hindi yung, Ate, may oras po ba kayo para sa ating Panginoong Jesus? Ano? Ate, may oras po ba kayo para sa Panginoong Jesus? Ano? Ate, ano? Wala po. Hindi dapat ganyan. Dapat malakas ang ating loob. Parang may daladalang pizza. At pagdating ng panahon, di ba, pag may mga trabaho na tayo, di ba't napakasarap naman talaga mag-share ka ng gospel, may baon-baon ka pang pizza. Kung hindi ka ba naman pakinggan, di ba? Kahit 2 hours nating pag-usapan yung ebanghelyo. Kahit gaano pa kalalim yung mga salita na yan, Hudyo, Hentil, lahat yan ay tatanggapin mula sa atin. So, when you share the gospel, imagine niyo na may dala-dala kayong mainit na pizza. Free delivery. Sabihin mo nga sa iyo nasa kanan, free delivery. Paunahan na lang makaubos. Salamat sa pagbabasa, Brother Lester/Jester/Chester. Sino ang susunod na biktima? Paula. Paula. Paano maliligtas ang tao kung hindi nila maririnig ang mabuting balita at paano nila ito maririnig kung wala mahalagang ay maghahayag kayo at ako ay tinawag upang maging mga tagapahatid ng balita ng kaligtasan. Ito ang ating tungkulin at pribilehiyo. Okay, palakpakan naman natin si Ate Paula. Salamat. Okay, basahin nga natin sabay-sabay yung bersikulo, nakakulay dilaw. Ngunit, paano silang tatawag sa Kanya kung hindi sila nananampalataya? At paano silang mananampalataya kung hindi sila nakakarinig? At paano sila makakarinig kung walang mangangaral? Diba? O paano tayo magkakaroon ng preaching pag wala dito si Brother Daniel? Paano malalaman ng ating kapitbahay na may church dito kung hindi tayo mag-share? Amen. Sino ba yung nag-share kahapon? Sino nag-invite kahapon? Sino nag-invite kila Mami? Yun, very good. Palakpakan nyo naman. Diba, paano nila malalaman na may church pala dito, pwede silang umattend kung walang
nangangaral at nag-share. Ganito yan mga kapatid, oh. Naranasan nyo na ba yung naghabang kayo ng Egypt dyan sa kanto? Kaya lang, kasi cellphone nyo, lumampas na yung Egypt na inaabangan ninyo. Hindi na kayo nakasakay o cellphone pa ulit. Lumampas na naman. Hanggang sa inabot ka na ng late ka na, hindi ka na nakapag-biyahe. Ganun ang nangyayari mga kapatid. Kaya kailangan yung Egypt bumubusina. Di ba? O kaya pag nandyan na yung Egypt pa naman tahimik, yung mga jeep na patok. Pag nadidinig mo, ayan na, makukuha na yung attention mo, di ba? So ganun din daw sa pangangaral ng Ebanghelyo, kailangan meron talagang lumalabas at nagbabahagi at nag-share. Sige nga, subukan nga natin, magpapass the message tayo. Tignan natin kung makakarating ng accurate. Hindi, pag ganun, lahat, iikutan kayo lahat. O sige, dito natin sisimulan. Sige nga, pasa mo yan. Oh, bulong lang. Nadididig ko na eh. Ibulong mo. Sige, pasa. Pasa. Oh, sige nga. Next. O, pasa mo. Oh, pasa mo. Oo, ayan. O, sige, pasa mo doon kay Ate Erlyn. Sabihin mo kay Ate Erlyn, ano binulong sa'yo? Ano daw? Sabihin mo sa kanya. Ayan na, sinikret na. Ganyan, pag yung gospel, ganyan, walang mararating. O, ano ba yung nadinig mo? I-share mo nga sa atin yung nadinig mo. O, ayun na. Ano na, sinabi na ba niya? Nako, ito. So, ibig sabihin dito na dead end na. O, ikaw, ano na dinig mo? Matamis na saging. Matamis na saging. Wow, matamis. Sino kumakain dito ng may natamis na saging? O, mamaya kakain tayo ng may natamis na saging. Ayan, mga kapatid. Tingnan nyo, ilang tao pa lang yon? 2, 3, 4, 5, 6. Dahil merong huminto, hindi na pasa. Ilan pa yung hindi nakarinig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 15 pa sana ang nakarinig. Kaya lang, dahil hindi na ipasa, hindi na nakarating. Kaya mga kapatid, kailangan lagi nating pinapass the message ang Ebanghelyo. Sabihin mo nga sa nasa kanan mo, pass the message. Sabihin mo sa nasa kaliwa, pass the gospel. Ayan. Huli na po mga kapatid. Sino ang huli nating pagbabasahin? Ate Paula? Sige po. Sino? O, AJ. Ikaw na. Ang kaligtasan ay isang kaloob mula sa Diyos. Hindi natin ito kayang pagtrabahuhan o kitain. Ipinagkaloob ito ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Kristo. Ang sinumang tumatanggap at sumasampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggang. Mga minamahal, tayo ay magpakatatag at ipangarangal ang mensaheng ito. Huwag tayong mapagod o magpanghinaan ng loob sapagkat ang ating paggawa sa Panginoon ay hindi wala kabuluhan. Amen. So sabi dyan mga kapatid, kahit daw anong gawin mo, hindi mo kayang pagtrabahuhan o kitain ang kaligtasan o yung eternal life. Kahit daw anong pagsusumikap ni Brother Lester, hindi niya kayang kitain ang eternal life. Kasi mga kapatid, ito ay binayaran na ng ating Panginoong Yesus sa isang halaga na hindi natin kayang bayaran. Sino ba dito yung mahilig kumain sa labas? O sige, Sister Yvonne, saan ka madalas kumakain? Sa SM. Anong kainan dun sa SM? May favorite? Jollibee. Naku, lagi maraming tao. O ikaw, Sister?
Mang inasal. Yung kumakain sa medyo mahal-mahal. KFC. Gusto ko yung mas mahal pa dyan. Sige. Korean Food Hub. O, pwede rin. Di ba? Sa SM ba yun? SM ba yun? Shakey's. Ayun, sino nakakain na sa Shakey's? Nako, yung mga mahilig sa pizza, no? Di ba sa Jollibee, bago ka kumain, magbabayad ka na. Pag sa Shakey's, kailan ka nagbabayad? Pagkatapos kumain, di ba? So minsan, ang dami mo nang in-order, tapos pagtingin mo ng bill, ang mahal na pala. Di ba, no? Ganyan sa Shakey's, pero di ba ang sarap ng pagkain? Di ba imagine niyo nasa Shakey's kayo, no? Kakatapos niyo nang kumain ng mga pizza. Tapos na, ubus na. Tapos himas-himas na kayo ng tiyan yung ganyan. Tapos sabi niyo, waiter, bill. Ayun, no? Tapos pagkaabot sa inyo ng bill, ano nakalagay? Free. Nakalagay, free. Busog na busog ka na, nakain mo na lahat ng gusto mo, tapos libre lang ang iyong bill. Ganyan ang eternal life. Pagdating natin sa langit, lahat ng gusto niyong pagkain meron doon. Hindi natin kailangang matakot, baka tumaas ang ating blood sugar, diabetes, ang ating uric acid. Hindi natin po problemahin kasi sabi sa Biblia, sa langit mayroong feast. Alam niyo ba yung feast? Fiesta. Diba? Ibig sabihin, kainan doon. Diba? At pagpupuri, kantahan sa ating Panginoong Yesus. Ngunit, wala tayong kailangang bayaran. Malinaw ba mga kapatid? O kaya dapat yung mga nagsishare dyan ng gospel, hindi kayo naniningil, ha? Siningil ba kayo? Sabagat hindi po tayo naniningil. Ganyan po ang ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Ito po ay libre, kasama ang lahat ng benepisyo. Meron kang matatawagan kapag ikay may karamdaman, meron kang malalapitan kapag ikay may problema, merong tutulong sa iyo at magpapatibay ng iyong kalooban. Hindi ba't napakaganda ng pangako ng ating Panginoong Yesus? Palakpakan natin siya minsan pa mga kapatid. At sa pagtatapos, pagbasahin natin itong ating junior reader. Naway palakas si kayo ng Diyon at pumunti kasa kayo ang tapang sa ninyo paglilingkod at pagpapahayag ang ebanghelyo, sumanilyo ang biyaya ang ating Panginoong Jesus. Pablo, lingkod ng Diyong sa pamamagitan ng biyaya ang Panginoon Jesus Kristo. Amen. Palakpakan nga natin si Sister Yvonne. Yan ang matapang, di ba? Dapat kung gaano katapang si Sister Yvonne magbasa, ganyan din tayo katapang mag-share. Sabi nito, naway palakasin kayo ng Diyos. Palakasin. At punuin kayo ng tapang. Kasi minsan nakakahiya, di ba? Sa inyong paglilingkod at pagpapahayag ng ebanghelyo. Sumainyo ang biyaya ng ating Panginoong Yesus. Yan ang sulat ni Pablo sa linggong ito. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Naunawaan ba natin ang mensahe ng ating dakilang Diyos? Tandaan ninyo, ang kasalanan parang grasa yan. Hindi yan basta-basta nahuhugasan. Kailangan mo ng tulong ng ating Panginoong Jesus. Hindi ka makakatalon hanggang sa langit. Amen? Hanggang dito lang ang talon mo sa lupa. Kailangan mo ang ating Panginoong Jesus. Tumayo po tayong lahat at sama-sama nating banggitin ang ating deklarasyon sa pagtanggap ng salita ng Diyos sa araw na ito. Palakpakan nga natin ang ating dakilang Diyos na malakas na palakpak. Yung palakpak na may kagalakan sa salita na ating nadinig sa umagang ito. Sabay-sabay, ating basahin our declaration for the week. Handa na ba kayo? Itaas ang isang kamay ilagay sa puso. Narito na, kaligtasan ay tinanggap. Ebanghelyo'y aking misyon.
Pag-ibig ni Kristo ang aking lakas, sa bawat tao ako'y magliliwanag. Sa kanyang tawag ako'y tapat. Sa bawat hakbang ako'y magtatagumpay. Sa pangalan ni Jesus.